Hi, I'm Lucille. Hi, I'm Cindy. And this is On the Bright Side. Kasi, ano ba pag-uusapan natin ngayon? Kasi di ba ang daming nangyari nga this past months. Nasa mid-year na kasi tayo ngayon. So, ngayon pa lang kasi tayo nakabawi-bawi. Kasi ang dami talagang mga nangyari the past months. Di ba? Alam naman natin mid-year starts with June. Pero ngayon pa lang talaga siya mag-start sa amin. So, parang it's our time na lang din to reflect. Yes. Ganyan. Kasi ang dami ring mga kapansin na nag-reflect talaga yung stress sa mga katawan namin. Especially sa akin Yeah, talaga. Kaya totoo. ngayon, siguro di pa naman huli ang lahat. Kasi di ba usually, ang mga tao, nag-iiba yung perspective nila sa health pagka-start ng taon. Yan ay mag-exercise na talaga ako. Kakain na January. talaga ako. Ay, hindi ko siya nagawa nung January to June. Pasensya na. So, baka pwede pa July, naman humabol. pwede pa. Mid-year, pwede pa. Meron pa naman akong time to do that. Yes, kaya ang topic natin ngayon ay Mid-Year Reset. Making healthier choices. Hindi ko mabanggit kasi kaya ko ba panindigan to? Kasi nga ngayon pa tayo mag-start. Making healthier choices. Kaya making parang, kasi ongoing. parang ano naman, parang tema ng slogan naman yun. Slogan, Wow. grabe. Excited na ako. Let's pray, guys. So, Lord, thank you for this food that we're about to eat. May this give us the nutrients, Lord Jesus, the strength that we needed for the rest of the day today, Lord God. Thank you po in Jesus' name. Amen. Amen. So, habang Okay. kumakain kami guys, isi-share na namin sa inyo kung ano yung mga making healthier choices moments. Sige, kuha ka muna, babe. So, Ano ba? Hindi Ano ko nga alam sa'yo? kung ano unahin ko. Sige, kuha lang kayo. Hindi. Kuha lang kayo. Kuha ka lang. Hindi kasi sa akin, siguro personally, importante talaga na pag-usapan natin siya ngayon. Health holistically, Kasi syempre, ano naman tayo parang iba-iba naman tayo ng ano sa life. Pero dapat, hindi lang tayo more on nag-exercise ka nga to be physically fit, pero nakakalimutan mo naman na kumain ng maayos. Diba? So, yun yung mga naging realization ko siguro. Kaya maganda rin talaga na ngayon natin siya ginawa, given na ito rin yung choice of foods natin. Sa akin talaga, isa sa making healthy choices ko this remaining months of the year is yung about thoughts talaga. Putting your thoughts in your notes. Kasi, kagaya nga na nabanggit mo kanina, nagre-reflect sa outside natin kung ano yung health level ng ating different aspects of life. Ako kasi naniniwala ko yung pagiging healthy, hindi lang siya sa isang aspect ng life mo. Kailangan, para masabi mo na healthy ka and yung well-being mo is talagang maayos, kailangan all aspects of your life is healthy. And sa akin talaga, isa sa pinakagusto kong i-workout pagdating sa pagiging healthy is yung mind ko. Kagaya nga nang nabanggit ko before sa mga previous episode ng podcast natin. Grabe din talaga yung overthinking and anxiety ko yung mga nakaraan because of some situations. And ngayon, kagaya rin nabanggit ko, binalik ko talaga yung pag-journal. So, mayroon akong journal na sinulatan. May sulat na siya. Nung nakaraan, sabi ko, wala pa siyang sulat. Ngayon, may sulat na siya. Ang ginawa ko doon is section by section. Kasi sabi ko, importante din na nasusulat ko talaga yung mga thoughts ko, regardless kung tungkol saan, whether it's sa work, sa personal ko, or sa church, gusto ko na masulat ko siya. Kasi for me, importante rin yun para yung spiral mind mo talaga is maging maayos. Yung mess in your thoughts yung mess in your mind, malipat mo talaga siya dun sa notes mo. At the same time kasi, nag-give din kasi siya ng peace. Kasi syempre, slowly, mapifigure out mo, ito pala yung laman ng utak ko. At the same time, marirealize mo, along the way din, kung ano yung solution. Kung ano yung pwedeng gawin sa naiisip mo na to, doon din kasi nagka-come up din yung ideas. So maganda na nalilay down mo kasi lagi kong naririnig ko kapag nasa church, di ba? Hindi naman yung utak natin, hindi niya kayang i-accompany lahat ng thoughts mo. So, importante na sinusulat mo siya. Kaya for me, this remaining months of the year talaga, isa sa wina-workout ko talaga is yung pag-journal. Kasama siya for me sa pagiging healthy, lalo na sa mental natin. Ang daming nang
ang daming nangyayari, ang daming naiisip. So, it's important na nabibreakdown mo siya sa note. Meron kasi akong notes doon na may introduction siya. Ang sabi ko doon, Introduction? Ano yan? Ano? May table of contents nga din. May rational at saka abstract din yan. Parang libro no? And meron akong nilagay doon kasi sabi ko, if you cannot name your emotions, you can write it down in a detailed explanation. So, kung hindi mo kaya mapangalanan kung ano yung nararamdaman mo ngayon, pwede mo siyang isulat. Describe. Diba? I-describe mo na ito today, ito yung nangyari. Dahil sa nangyaring to, ito yung na-feel ko. Kasi pag ginawa mo siya, malalaman mo din, ito pala yung naging ugat kung bakit ko siya naramdaman. Hindi ko siya naramdaman out of nowhere. Meron siyang pinanggalingan. Yes. So, for me, yung pagiging healthy talaga is not just on your physical, it starts within. It will reflect outside sa food na kinakain mo, yung kinakain natin ngayon. Diba? Totoo. Healthy to guys, kagaya na sinabi natin kanina, breakfast healthy plate. So, nanggagaling siya sa food na ini-intake mo, sa kung paano ka nagpapahinga, Yes. at saka sa kung ano din yung laman ng mind mo, kung gano'n naging healthy yung laman ng mind. So, sa akin yun talaga yung, for the remaining months of the year, yung gusto kong i-work out. Sorry. Grabe naman talaga. Hindi, anyway, totoo yun. Kasi it's your way to cope up din. Kasi syempre, hindi naman natin may iwasan yung mga factors sa buhay natin na pwedeng maging stressor talaga eh. Especially yung effect niya sa mental health mo. Hindi talaga yan mawawala. Kahit gaano ka ka-healthy na tao in mind. Pag meron talagang dumating na problema, maaano ka rin talaga, maaapektuhan ka rin talaga. But kagaya nga ng ano natin, di ba, making healthier choices. Being healthy is a choice. Ayun talaga yung naano ko, yung pinaka tumatak sa akin ngayon, na-realize ko na, oo nga, no, kaya talaga yung pagiging healthy, it's a choice talaga. Kasi may choice ka kung magduduel ka ba sa problem na yon, which makes your mind dwell in toxicity as well. May choice ka din naman na wag magstay or wag mag-dwell doon. So, gawin. yes, na may gawin ka. So, on your end, ang ganda na yun yung naging way mo to at least cope up or at least, alam mo yun, despite ng mga challenges sa pinagdaraanan mo, meron ka pa ring ways para ibalik yung mind mo na maging healthy siya ulit. Pag yung mind natin hindi okay, hindi rin siya nagpo-function ng maayos. So, may mga decisions tayo na nagpo-flow kasi starting from our mind kasi yan, di ba? So, may mga decisions tayo in life na nagiging hindi rin maganda kasi hindi rin maganda yung takbo ng utak natin. So, importante talaga na maayos din yung mind natin. But in connection to that, since ikaw nasa more on mind ka, di Yes, ba? mind. Kasi I believe naman, hindi rin naman magpo-function ng maayos ang utak ng isang tao kung Walang naman. walang laman yung tiyan niya. Yes. Diba? Kung hindi rin siya kumakain ng maayos. Talagang, parang nahihiya ako na sinasabi ko to kasi, hindi ako kasi talaga, ano kasi, parang Nag-explain pasensya na ka muna pasensya bago na ka nag-share na ano. Oo, it really affects talaga with how you eat. Kasi ako personally, hindi talaga okay yung eating habits ko. Madalas akong nalilipasan ng gutom. Alam mo yun, pag... Madalas kasi kasi syempre, work eh. I mean, pag work mode ka kasi, hindi ka makanguya ng maayos kapag hindi mo nagagawa or hindi mo natatapos Ang hirap mo dapat maya mong pag may gawin. deadline, no? Oo, parang hindi tapusin ko na muna to para mas makakain ako ng maayos mamaya. Pero syempre, hindi mo na rin namamalayan na nalilipasan ka na ng gutom, ganyan. And at the same time, ito pa, isa pa to sa hindi okay na habit ko when it comes to eating. May pagka-picky ako. Picky eater talaga. Hindi ako mahilig kumain ng gulay. Pero may mga gulay akong kinakain. Pili lang. Pili lang talaga, hindi siya maramihan. I mean, pili lang talaga yung kinakain ko. Kumakain ako ng ampalaya. Parang ako nagde-defense dyan, babe. Kaya nga parang nare-reveal din tuloy na basta hindi talaga maayos yung pagkain ko. Siguro kasi may factor sa akin yung lasa. Oo, parang pag medyo weird yung lasa ng pagkain, like for example, okra, hindi mo talaga ako mapapakain ng okra kasi nawi-weirdohan ako sa lasa niya. And may certain foods din, ganyan, na parang pag hindi ko talaga bet yung lasa niya, kahit gaano pa siya ka-healthy, mahirap talagang kumain. And until now,
wino-workout ko pa rin siya. Mm. Siguro blessed na lang din ako sa loob ng bahay. Yung papa ko mahilig magluto. Tapos siya talaga yung nagpo-push na pag nakikita niya, ay parang hindi na masyadong healthy yung kinakain ng mga anak ko, magluluto talaga siya ng dito. something healthy. Wow. Hindi ko kinakain. Niluto lang siya, no? Pilit talaga. O, luto ka lang dyan. Hindi ako kakain. Hindi, pero pinipilit niya talaga ako. Kaya napupush din talaga akong kumain. Kumain. Tsaka masarap magluto si Tito. Naalala ko nga, may sinabi ka na parang may mga certain food ka na hindi kinakain, pero pag si Tito yung nagluto, kinakain mo. Ay, oo naman. May mga tsaka may mga pagkain ako ngayon na parang natutunan ko na siyang kainin. Isa na doon yung ampalaya nga. Favorite ko na siya ngayon, pero nung bata ako, hindi talaga ako napapakain ng ampalaya. Depende lang pag mayroon ka ng latay. Doon ka na mapapakain pag may latay ka na. So, importante kasi, I think siguro kasi sa akin, factor din talaga kung bakit ganito ako. Kasi yung ano niya, yung lasa niya talaga. Importante sa akin yung lasa ng food. Kaya nga very hanga ako sa mga nutritionist or food expert na mga nagluluto na yung isang pagkain, masarap siya. Like, halimbawa, chicken, ganyan. Pero healthy siya, ganun. May mga, parang nag invent sila ng mga food na, ay, pwede pala to gawing healthy. Yung chicken siya, pero healthy yung laman niya, ganyan. Hindi ako food expert, pero na-amaze ako, natutuwa ako manood kapag halimbawa, paano mo mas gagawing masustansya ang manok? Ganyan, may mga ganong vlog, ganyan. So, nanonood talaga ako kasi, pwede pala to. Para pag kumakain ka, hindi mo lang na-enjoy yung lasa ng pagkain. Healthy din. Healthy din siya. So, importante. Kaya maganda rin na dito natin trinit yung sarili natin. Especially kung ang choice mo is yung mga healthy na pagkain, pero masarap. Yeah, So, alam niyo na kung ba't kami nandito. Yun Kasi nga. yun yung challenge is hindi. Yun nga eh. Kainin ang mga kailangan Oo. kainin. Yeah, pero para sa akin naman, hindi naman siya parang excuse na porket hindi ako kumakain ng gulay ngayon, parang ganito na ako habang buhay. Yeah. Inaaral ko naman ito. Nini-justify ko talaga yung sarili ko, nararamdaman. Hindi ko lang tuloy naubos yung kinakain ko kasi na-pressure ako mag-explain. Pero ayun talaga. Pero feeling ko, babe, since ang goal niya nga this remaining months of the year talaga is yung balance. Balanced diet, yung pagkain. Kasi kagaya ng sinabi ko sa inyo yung nakaraan, pumayat talaga siya, guys. Di ba, nabanggit natin yun sa vlog natin, sa vlogger, sa podcast natin ng nakaraan. So, feeling ko, once na malaman nila kung ano ba yung nutrients, kung ano yung health na napaprovide ng mga food na kinakain natin, I think yun yung magiging factor kung bakit kahit di mo siya gustong kainin before is kakainin mo siya before. Kasi naalala ko dati, hindi rin ako makain ng ampalaya. Pero since low blood ako, tapos parang meron na atang factor na nakakatulong siya sa blood circulation. So, ayoko siya kainin. Pero nung na-realize ko na kailangan ko siyang kainin, doon talaga, win-workout ko. So, ngayon, kumakain na ako ng ampalaya. If picky eater ka or hindi ka mahilig kumain ng gulay, may mga factor ka lang siguro na kailangan alamin kung ano ba yung makukuha ko pag kinain ko yan. Kasi syempre gusto natin, merong nababalik sa atin para gawin natin yung isang bagay. So, I think yun. Like for example, this chicken, high in protein. Naalala ko kasi, ito kasama sa journaling ko kasi is yung food planning. Wow. Food planning. Grabe. So, nag-search lang ako ng mga sinerch ko specific tipid food planning. Kasi syempre kailangan tipid lang ako. So may mga binreakdown siyang mga food sa akin. Tapos kung ano yung nutrients na meron doon. Kagaya nga nang nabanggit ko yung chicken, high in protein siya. Same with egg. And ang nakakatuwa kasi doon, kapag high protein siya, na mas napapa-stable niya yung stabilize yung energy mo. So minsan 'di ba nagtataka ka, ang energetic mo, tapos biglang maglalaylo yung energy mo, di mo alam kung bababa lang ba yung sugar mo or what, kaya naglalaylo. Kasi minsan, ang nagiging factor ng energy source natin is yung mga sweets lang, which is pansamantala lang nila tayong nabibigyan ng energy. Pansin ko nga sa sweets, mag-i-spike lang yung energy mo. Tapos kung gaano kabilis na nag-spike yung energy mo, ganun din siya kabilis bababa. Diba? So, mas maganda na yung mga food na kinakain mo is something na nai-stabilize na talaga yung energy mo. At hindi ka agad magugutom. Kasi diba, yun yung mga protein food, mabilis siyang
ay matagal siyang nakakapagpagutom kasi nga nagiging feeling full ka agad. Same with, eto pa yung napansin ko sa mga nagda-diet. Minsan, ako kasi ganito ako before, takot ako mag-rice. Kasi feeling ko, pag nag-rice ako, di sayang naman yung diet ko kasi nag-rice ako eh. So parang akala ko dati, kailangan ko i-cut off yung carbs para masabi ko na mag-reflect agad yung pagpapapayat. Pero hindi pala yung tama. Kasi nung nag-search na ako, sabi nila parang hindi dapat tayo takot kumain ng carbs. Especially yung mga healthy carbs like rice. At ang nakakatawa pa kasi, yung rice nila dito, low carbs. So kung medyo nag-worry ka na kumain ng carbs agad or like nag-worry ka kumain ng rice, pwede ka naman mag-rice ng mga low carbs. Kasi alam ko may mga ganun naman. Yes. Familiar kayo, shirataki rice, yung mga ganun, sinuggest kasi nila yun before sa akin na kung ayaw mo mag-rice, mag-try ka ng shirataki rice, ganyan. Kasi hindi natin dapat kinakatakutan yung carbs. Kasi kailangan din ng katawan natin yung mga healthy carbs na especially the fruits and the vegetables, Yes. di ba? Yung nabibigay nilang fiber, vitamins, kailangan natin yan. So, kagaya ng lagi naming binabanggit kanina pa, it starts from within. Kailangan healthy ka talaga within. Your mind, your food, na yung kinakain mong food, di ba? Bago mag-reflect yan outside. And nakakatuwa pa kasi doon, kapag healthy ka within, nag-glow talaga siya. So, Yes. yung pag-add natin ng mga nilalagay natin sa face natin, importante pa din yun. Kung gusto natin na magkaroon ng glowing skin, importante pa rin na inaalagaan natin yung skin natin by using skincare. But I think the foundation talaga is yung mga pinapasok natin Yes. sa katawan natin. Kasi Totoo kung yan. ano yung pinapasok natin, yun yung magre-reflect outside. Yeah, totoo. Totoo yun. Kasi, yun nga yung laging sinasabi sa akin, nire-remind sa akin sa bahay, na parang, kung gusto mo na gumanda yung balat mo, huwag ka lang maglagay ng kung ano-ano. Kasi hindi yun magiging effective hanggat hindi ka rin healthy sa loob. Nagmamatter talaga yung kinakain mo, yung food intake mo, ano-ano ba yung mga nutrients na pinapasok mo sa katawan mo. Baka mamaya, puro toxic na, ganyan, because of junk foods, instant foods, ganyan. Diba? Lalo na siguro sa akin, it's a reminder din sa akin ngayon, especially papasok ka na sa another season ng life mo, mag-work ka na talaga, ganyan. Kasi alam mo yung feeling na kapag sobra kang busy, nakakalimutan mo na lumilipas yung oras kasi hindi ka na nakakakain. One factor din talaga yun. I mean, yun sa akin, sinishare ko siya. Isa siya sa mga factor kung bakit yung mga nakaraang buwan, inamin ko talaga na hindi talaga naging healthy talaga yung choices ko when it comes to food, sa lifestyle ko, ganyan. Kaya ngayon talagang July until ano talaga, bawi talaga. Babawi talaga. May 6 na buwan ka pa. May 6 na buwan. May 6 na buwan ka pa. Pagbabawi talaga. Magbabawi Sisikapin tayo. ko na magbawi. Ganyan. Yeah. Kasi syempre, ayoko naman na in the near future, ang mag-gain ko is yung consequences, yung bad consequences ng lifestyle ko ngayon. Totoo. Kung paano mo inaalagaan yung katawan mo ngayon, magre-reflect yan in the future. Yes, that's true. Meron ng favorite line si Tito, yung sabi niya, pag di mo inalagaan yung katawan mo, Kami lagi sinasabi ni Papa, alagaan mo yung katawan mo kasi balang araw, yan yung mag-aalaga sa iyo. Yun yung lagi niyang sinasabi na which is tumatak talaga sa akin. Pero hindi ko ginagawa. tumatak lang. Tumatak lang. Hindi, baka sabihin naman nila, grabe naman, baka sobrang naman ng lifestyle ni Cindy. Hindi naman, guys. Sadyang busy lang kasi Busy lang kasi talaga. Siguro yun yung kailangan ko din i-manage. So sobrang pagmamanage ko ng time ko, nakalimutan ko i-manage yung May eating pagkain time ko, pala dapat yung yun. pagpahinga. Kasama pala yun sa oras. Wala kasi sa schedule ko eh. Iba kasi yung mga nasa skid Oo, Puro siguro trabaho. kailangan ko siyang isama naman. Yun yung kailangan kong matutunan para mas maging rin naman, healthy din naman tayo. Yes. Diba? So, Yung hindi ka yung pag busy ka, hindi ka mag-worry sa sarili mo na, nakakakain ba ako ng maayos? Baka mamaya magkasakit ka after nito, ganyan. Parang ang dami mong nagawa, ang dami mong naka-accomplish. Pero after ng lahat ng yun, may sakit ka naman. So parang kahit na mag-celebrate ka, kahit na rewarded mo yung sarili mo, hindi mo rin ma-enjoy. Diba? Totoo.
Ayun. So, ayun lang naman yung mga ano namin ngayon. Yung I-share share namin. namin ngayon when it comes to about being healthy. Yes, So, as you can creating see, healthy choices. yeah, so as you can see, ano talaga, we're still in the process Yes, of guys. ano. Baka isipin niyo perfect kami, hindi kami perfect. Oo, but at least you're trying to naman your best na this time maging healthy ka. Yes. Kailangan talaga maging healthy ka. And hindi pa huli ang lahat. Tinan niyo ako. Itong mga nakaraang buwan talagang medyo nakapagpabaya talaga tayo ng... I mean, siguro itong last month lang naman. Oo. Sobrang hectic kasi ng Kaso kasi schedule ang bilis talaga. niya nag-reflect talaga sa akin. Kaya ngayon, ay, kailangan ko na maging healthy. Ganun. Pero hindi naman the whole month. Siguro ngayon, mas nakapag-reflect lang din talaga na kailangan maging healthy talaga. Yeah. And it's really good to know na merong mga ganitong food na hindi lang siya masarap, kundi healthy din. Yes. Hindi ka mag-worry, ay napasabi yung chicken ko, naparami ano. Pero lagi din natin tandaan, lahat ng sobra talagang masama talaga, na makakasama talaga siya sa katawan mo. So, importante pa rin na balance. Balance. Kagaya nga ng sinabi mo kanina, natatakot ka kumain ng carbs, ganyan. Which is hindi naman natin dapat katakutan kasi dyan nagmumula yung energy natin eh. Hindi mo naman ikakadagdag ng timbang yan kung papartneran mo siya ng mga tamang nutrients din na kailangan niya to pair with para mas maging effective din yung... Alam mo, pag nagsasalita ako about healthy choices, parang natatawa ako. Bakit? Wala lang. Kasi parang sana nagagawa ko, no? Yun nasa isip ko. Sana nagagawa mo, no? Parang ako, aware naman ako sa mga yun. Ito, dapat healthy to. Yun nga lang talaga, choice nga. Kaya being healthy is a choice. You have to make healthy choices. Yes. So, yun. Yan ang masasabi kasi kanina pa ako nagsasalita. Gusto ko na lang din i-enjoy yung food. Very quick lang talaga ito guys. Naisip lang namin talaga mag-podcast. So, eto na, kakain na kami. Enjoy na namin ito off cam. Kasi baka makita nyo gano'n kami Hindi naman kasi itong mukbang. Gusto nyo i-mukbang namin to ngayon. Comment lang kayo. Gagawa kami. After nito, gawa kami ng another clip. Tapos mukbang. So, that's it guys. Sana may natutunan kayo. I Ang hope, sarap! I believe may natutunan kayo. Sige. Pagtapos ito, titignan ko na yun. So, ayun. Naniniwala naman kami na may natutunan kayo sa mga pinag-usapan natin ngayon. Although it's very quick, pero I believe punong-puno siya ng mga healthy na usapan. Kaya, once again, this is Lucille. I'm Cindy. And this has been On the Bright Side at Kenny. At Kenny.